I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Isasad lang po namin yung warrant. Alright. Ikaw po ba si Norman Magbusin po? Alias Mrs. Leo Marcos? Ne. Okay. Parang saan yan? Bago pa po yun, ayanin pong masahan ko po kayo ng ano. Kita mo, sir? Kita mo? Operatiba ng CIBD. Kayo po ba, ulitin ko po, kayo po ba si Norman Manggusin alias Francis Leo Marcos? Yes, ako. Kayo ay aming inaaresto sa bisa ng warrant of arrest na issue ng RTC Branch 294 Paranaque City for violation of unjust vexation under Article 287 of Revised Penal Code as amended in relation to Section 6 of RA 10175. Kayo ay may karapatang manahimik, sir. O sa walang tigo, o anuman ang inyong sabihin ay maaaring ipabor o laban sa inyo. Sa anumang hukuman, kayo rin ay may karapatan kumuha ng sarili nyong abogado at kumuha ng kung wala po kayong sariling abogado, kayo po ay pagkakalooban ng libre ng gobyerno. Kayo rin po, andito ako sa inyo, ay may karapatan kumuha ng sarili nyong doktor na magsusuri ng inyo. Sir, pwede paano po yan at ano nyo yung karapatan po? Sige. Kayo rin po ay may karapatan po magpasuri sa sino mang doktor at kung wala po kayong kakayahan ay pagkakalooban po kayo ng libre din po ng gobyerno ng doktor na susuri po sa inyo. Okay. Ito po, naiintindihan niyo po ba ang inyong mga karapatan? Naiintindihan ko. Okay po, kayo po ay sasama po sa amin para po sa inyong... Attorney, basahin po. unjust vexation daw sa Paranaque. Hindi ko alam kung sino complainant nito. Andito ako sa Newport, ina-arresto na nila ako, sasama ako ngayon, hindi ko natatapusin itong pagkain ko. Inilive na nila ako. Pwede bang sasama na lang ako, Brad? Huwag mo na ako ipahiya. Hindi, kailangan po kasi may procedure po tayo. Sige, sandali. Iramin ko lang. May procedure po tayo, sir. Attorney, nasa ka ba? Kunin mo Kailangan bilan nyo na ako rito. sasabihin ko lang. Nang live ko, hindi ko lalabas ng live. Hindi naka-live ko. Sandali lang, kausapin ko lang abogado ko ha. Sa Paranaque, ito, binibidyoan na ako rito. Ewan ko kung may vlogger dito. Wala. Lalo dito. Andito na. May warrant, 120,000 yung bill, 12 counts of unjust vexation. Ano? Kayo nagsasabi. Paano to, attorney? Andito naman pala, tinisigilan pa kami. Tapos? Pwede po kayong kasuhan ng obstruction of justice Sige, please. Nasabihin nyo, hindi nyo pa alam. Dinagawalan nyo kami mag-video, pero pwede pa lang mag-vlog. Pwede ba yun? Bawal ka sa... Sir, sino daw pwede contact person dito? Sa office naman, sir. Sir, sa CIDGNCR na lang, sir. Sa Kamtrami. Nakasad yun. Bawat CIDGNCR. So, doon yung ako dadalhin sa CIDGNCR. Yes, sir. Long Karami. Yun nga po. So, dadalhin daw ako sa CIDGNCR Long Karami. A few statements first before we answer your questions. I think we need a formal statement first before we entertain anything. Una, magandang hapon po sa ating lahat. To our friends in the media, and of course to the Filipino people. Lalo-lalo po sa lahat po na nag-aantabay sa mga kaganapan dito, at lalong-lalo na po sa lahat po naging biktima nitong si Norman Manggusin. We are here today to announce the arrest of Norman Manggusin, aka
Francis Leo Marcos. Actually, may isa pang pangalan niya. Norman Antonio Alejandro. On February 24, 2026, at about 11:10 a.m., the CIDG Regional Field Unit, National Capital Region, arrested Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, at Sheraton Hotel, Pasay City, by virtue of a arrest warrant for violation of Article 287 or unjust vexation of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act Number 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. The warrant of arrest was issued by Honorable Leilani Marie Dacanay Grimares, Presiding Judge, RTC Branch 294 of Parañaque City, with recommended bail of 120,000 pesos for 12 counts of unjust vexation. Siguro po, papasalamat muna po ako. Thank yous are in order. Number one na po sa Philippine National Police, led by no less than General Jose Melencio Nartates. Chief, naitayo na po natin ang bandila ng PNP. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating uniforme. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga general. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga kernel at sa ordinaryong policeman. Hindi po ito katanggap-tanggap. And papasalamat po ako sa buong hanay ng Philippine National Police. Ang kikisig po ninyo. Saludo po ako sa inyo. Saludo po ako sa uniforme nyo. Papasalamat din po ako lalo, of course, kay General Morico, ang hepe ng CIDG, Director of our CIDG na walang humpay na naghanap. Kay Mr. Norman Mangusin. Totoo niyan, mahaba na yung kabanata nito. Ang dami ko na nakitang updates at investigation reports galing kay General Morico. Hindi po tayo huminto dito sa pag-serve ng warrant at tuloy pa rin po tayo dito. And of course, I thank our CIDG NCR, General Guagi. Colonel Guagi, maraming salamat po sa inyo at sa inyong mga tao sa responding mabilis. Natutuwa po ako nung nalaman na po namin na may warrant. Kagad po na nagpadala si General Morico at si General Guagi ng mga tao to instantly make that effect the arrest of Norman Mangusin. And I thank also the Pasay Police and of course our beloved the National Police Commission sa lahat ng kawani ng NAPOLCOM. Maraming salamat po sa inyo. Of course, we have here Con Romano, one of our special agents, special investigators who is on top of this case. I thank you, Con. I thank the whole Inspection, Monitoring, and Investigation Service or the IMIS. I thank our Legal Affairs Service. At sa lahat na maliliit at empleyado ng NAPOLCOM, papasalamat po ako. So siguro, General Morico, you have the floor. Safe message, sir. Magsabi ka lang, mag-hello ka lang sa... Yes, sir. Yes, sir. We will be continuously investigate yung mga ano kasi right now kasi during the time na nakuha siya nakabalag pa. So marami nang pumunta doon sa RFU NCR para magreklamo na naman po ng scam and estafa cases. So we will be continuing the investigation and we are encouraging also yung mga complainants to please come forward and dito sa CIDG we will be entertaining yung any reklama na ano po idudulog ng mga affected na biktima. Thank you. May gusto ka bang sabihin sa amin, Manggusin? Kasi wala ka nang ginawa kundi mag-vlog. Lahat na lang sasampalin mo. Kung wala ka bang gusto sabihin sa amin? Sasampalin tayo. Yung mga general na pinapahiya mo, yung mga 4 na kernel na pinapahiya mo, yung NBI na sinasampal mo, yung LTO'ng kalbo, kamo, si Lacanilaw. Ayan, siguro tutuwa ka ngayon.
Pati pangalan ng ating presidente, kinuha mo pa. Hindi ka naman Marcos. Isang malaki kang kahihiyan. Kaya hindi kami titigil dito sa Napolcom, hindi kami titigil dito sa PNP na mahuli ka. Kasi marami ka ng pinuruwisyong tao. Pati mga OFW, pinuruwisyo mo, kinuha mo yung mga pera nila. Pati mga uniforme ng pulis, pati yung mga pulis, binabastos mo. Wala kang respeto sa institusyon ng gobyerno. Sample ito sa'yo. Matuto ka. Wala bang sasabihin? Kala matapang ka. Ang trilyonaryo ng Pilipinas, ladies and gentlemen, Norman Mangusi. Any questions? Thank you, sir. Let us proceed to the question and answer. Before asking question, please identify yourself and your agency, Chairman. We have the list. First, in the list is Ma'am Laia Ilagan from the UNTV. Good afternoon, sirs. Sir, pwede pong malaman yung background nung kaso. Sino po nagsampa sa kanya ng kaso? Meron pong isang vlogger na nag-file ng unjust vexation laban sa kanya. Tawag na lang natin siya sa pangalang MG. Hindi ko yata masasabi yung buong pangalan niya dito sa television. Yung pong taong ito ay nag-file ng unjust vexation, meaning na bastos ho siya at ang kanyang mga pamilya. So lumabas po yung warrant niya kanina. At yung pong kasong na-file niya noon, kanina lumabas. So karaka-karaka po nung nalaman po namin, nag-coordinate na po agad ang Napolcom sa CIDG at ito pong magiting na si General Morico ay agad po nagpadala ng mga tao para madakip itong si Mangusi. So siguro baka nandito nga I saw MG outside. Maybe might be invited. Might be a good idea to invite him here. Maybe someone can call him from downstairs. Paano mahirapan? Naka-live. Tawang-tawa nga ako Habang nag-live siya, ina-arresto siya. O yun, nasa Sheraton siya. Alam ng buong Pilipinas, nasa Sheraton siya. Yung lahat ng address niya, na nakalagay sa lahat ng dokumento niya, mapa-LTO man yan, lahat peke. Pina-check na natin. Walang totoo dun sa mga address niya. Hindi naman siya nakatira sa Green Meadows. Walang katotohanan. His life is a lie. So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So kung ang tanong ba't namin pinag-aaksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangian sa Pilipinas. Sa mga kaibigan natin, tawa ako sa mga kaibigan natin sa NBI, sasampalin daw kayo nito. Baka gusto nyong kasuhan. Sa lahat ng OFW na niloko nito, ang dami, punong-puno na yung cellphone ko sa mensahe. Nandito na ho si Manggusin. Kasuhan nyo na ko. Meron siyang, di ko lang kung masasabi ko, i-blip nyo na lang. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako yung pinatutungkulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Kaya mo sabihin? Anong pangalan ko? Ba't yung masabi? Diba? Ito ang simbolo ng kawalangian sa Pilipinas. We will put a stop to him, mga social media pages ng itong taong ito. Nito Norman Mangusin na to. Maraming salamat sa iyo, CICC, Yusek Aboy, maraming salamat. At yun, thank you very much for the support of all aspects of government. Nananawagan din po siguro kami sa Department of Foreign Affairs na nananawagan kami sa Department of Foreign Affairs. Ngayon alam na ho natin na sa namakmak po ang mga passport niya, iba-iba kong pangalan, iba-iba ang birthday, sana ho ipa-cancel na ho natin ang passport niya. Nananawagan din ho siguro kami sa Philippine Statistics Authority, sa PSA. Alam na ho natin na yung kanyang birth certificate merong pinagkuhanan. Sana po imbestigahan po ninyo kasi hindi maaaring ganito Bumibili lang po tayo ng birth certificate para gamitin sa kawalangian, magkakaroon ng second identity. Ang masakit pa, ulitin ko, ginagamit pa niyang apelidong Marcos. Pati si Madam Imelda Marcos, ginagamit pa niya sa vlog niya.
na may utang pa rin daw di umano ang first family sa kanya. Lahat na talaga ng kulang yan, nasabi na nitong taong to. Sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. So again, we are doing this for the Filipino people. At patuloy pong nagtutulungan para maahinto at matigil na po itong kalokohan ni Norman Manggusit. If I may, I want to recognize the presence of MG. Yung pong arrest warrant niya, siya po yung siya at ang pamilya niya ang siyang binastos, which led to the issuance of the warrant of arrest in Parañaque. Maybe MG, maybe you could give us a few words.